Pinagkaguluhan na naman mga kababayan ng mga netizens itong bagong viral video ng ating Pangulo. Dahil napatigil po sa gitna ng kanyang talumpati si BBM mga kababayan Dahil feeling niya mga kababayan, binabatok-batukan siya. At sino ang salarin? Iyang watawat sa likod ni BBM mga kababayan. Ay, Diyos mio. Kaya ang tanong ng mga netizens mga kababayan, napapraning na naman ba ito si BBM? Yan ang nababasa natin sa mga komento mga kababayan Dahil feeling niya mga kababayan, binabatok-batukan siya sa watawat na nasa likod niya. Napahinto sa kanyang talumpati mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Binabatok-batukan na ito. Binabatok-batukan. Pati watawat mga kababayan, galit na kay BBM. Pagpalagay nating totoong binatukan siya ng watawat, ano ang ibig sabihin niyan? Pati ang simbolo ng Pilipinas, galit na rin sa kanya. Batukan niya kita, pak! Ganitong klase mga eto kasi tingnan nyo ang watawat mga kababayan na pasayo-sayo sa hangin. processing plant, para nga, ang kagaya ng sa bigas, kagaya sa... Mukhang binatukan nga ng watawat mga kababayan. Alay, yung bal... Sapul! yung baluan... Binatukan mga kababayan ng watawat ng Pilipinas. Binatukan ng watawat ng Pilipinas. One, two, three, bang! Nabatukan ng watawat si BBM mga kababayan. Hawakan niya. Hawakan niya. Binabatok-batok. Ikulong niyo yan. Ikulong niyo ang watawat. Binatukan ng presidente, Pero ang sabi ng mga netizens mga kababayan hangin lang naman iyan. Hindi ka naman binatukan dahil dumaplis lang. Ano ba ang ibig sabihin nito mga kababayan? Kagalit na rin ang watawat ng Pilipinas kay BBM. Dahil para sa presidente mga kababayan, binatukan na daw siya. Yun. Naglag na siya mga kababayan. Yung bigas. Ito talagang... At biglang napunta kay Tambaloslos mga kababayan. Ay, Diyos ko. Speaking of Tambaloslos mga kababayan, akalain nyo, ang taong sa presidential survey rating mga kababayan, 0.8% ang nakuha. Tapos sa pagiging speaker niya mga kababayan, 14%. Ang kalaban niya mga kababayan, 61% na si VP Sara Duterte. Ngayon, ang gamunggo, ang suporta mga kababayan galing sa bayan, nanawagan sa sambayan ng Pilipino, vote straight daw, alyansa. Dahil pagtapat daw sa Duterte mga kababayan, solid PDP laban sa kanila, vote straight. Pero 11 na lang mga kababayan dahil wala na si Mangga. Bulol-bulol pa si Please lang please lang. Wow. Yan ba nakiusap na may galit mga kababayan? Please lang. Straight. Wow, ang mukha As if naman mayroong impluensya. Mayroong pang naniniwala sa kanya. 14% mga kababayan at malamang sa malamang yung iba napilitan pa nga yan siguro Dinin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Diyos ko. Lord. God save the Philippines. Kung wala lang mangyayaring dayaan mga kababayan, mayroong laban niya PDP laban. Huwag sanang hayaan ng tadhana mga kababayan na mayroong magdayaan. Dahil kawawa ang Pilipinas. Mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo na binabatok-batukan ng watawat ng Pilipinas. Humarap sa kanyang partido na Lakas, NUCD, at si Tambaloslos. Humiling na kinakailangan tulungan ng matindi ang alyansa. Alyansa ng Bagoong Pilipinas. Ang nanawagan mga kababayan, etong mga kulelat sa survey, si BBM at si Tambaloslos. Sa tingin nyo, kayo mga kandidato sa Bagoong Pilipinas, nakakatulong yan sa inyong dalawa? Nakakasira pa nga sa inyo yan Naku, mantakin ninyo Ang alyansa ay binubuo ng isang koalisyon kasamang lahat ng mga pinakamalalaking partido ng Pilipinas, ang Lakas, NUCD, Nasyonalista, NUP, at saka ang partido ni Danding Coangco, NPC. Sama-samang so, ano ba babangag.
midterm elections. Hawak nila ang administrasyon. Hawak nila ang lahat ng ayuda. And yet, desperado na nakiusap ang... Please lang daw. Yung nagpi-please mga kababayan pero may dalang panunumbat. Tambaluslos na kinakailangan suportahan ng Partido Lakas ang alyansa Please ni lang. Marcos Jr. Yan ang sabi ni Tambaluslos. Well, itong ganitong desperadong pakiusap na kinakailangan tulungan ng alyansa, miski ito po ay midterms election at nakaupo ang Marcos Jr. ay nagpapatunay na talaga namang pong nakaapekto sa mga kandidato ng alyansa ang pagtataksil na ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr. kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang katunayan po nito, yung negative 28 at negative 29 na net satisfaction rating at trust rating. Trust and approval rating ng ating Marcos Jr. no? Negative 28 at 29 ha. Mga negative, nagtawag mga kababayan ng panawagan. Sino ang tatalima yan? Yung mga negative na mga tao rin. Uy, parang imposibleng makamit. Pero nakamit po yan ni Marcos Jr. It is the worst record of approval and mistrust of any president ever in the Philippines. Naintindihan niyo ba ibig sabihin ninyon? Talagang pinakasusuklaman na presidente ang Marcos Jr. Ay! At itong si Anticlet. Kaya nga nabatukan. Kaya isinisisi sa akin, hello, ang sakit ng sikmura, hindi po yan fake news. Yan po'y nararamdaman, hindi po yan balita. Yan ay physical sensation na gutom ang Pilipino. Kaya wag na tayo magtaka na talagang negative 28 at negative 29 ang trust and approval rating ni Marcos Jr. Tawawa. At dahil nga po dito, well, Houston, we have a problem. Nagiging referendum ngayon ang midterm elections para kay Marcos Jr. Kung sa tingin ninyo, mas mabuti sa Pilipino ang magpatuloy ang administrasyon ni Marcos Jr., ibotong alyansa. Pero at negative 28 and negative 29, nako po, they have a problem. They have a problem talaga. Nakikita na natin isang staunch na kandidato ng alyansa, itong si Manny Pacquiao. Aba, ini-endorso na ang mga kandidato ng PDP laban. Pati si Pacquiao, mga kababayan, nag-traitor na rin. No way, Pacquiao. Huwag nyo kami lokohin, Pacquiao. Kung ikaw lang ang manloloko sa amin, magpapaloko na lang kami sa unggoy. Nakita nyo naman. Hindi si Kiko, ha? Yung totoong unggoy, mga kababayan. Ang Villar, na anak ni Manny at Cynthia Villar, na talagang haliga ng Nationalista Party, nagpa-endorso kay Inday Sara Duterte. Sariling kapatid ni Junior na tinatawag nating Mangga. Nagpa-endorso na rin kay BP Sara. So, ang ibig sabihin po niyan talaga, wasak ang alyansa. They have a problem. Houston, we have a problem. Dahil gagawing referendum ng taong bayan kay Marcos Jr. itong midterm elections, malamang po maraming hindi makakapasok sa hanay ng alyansa, bagamat ito po ay midterm election at lahat ng resources, ayuda, pera, hawak ng administrasyon. Huwag lang sanang magkadayaan, mga kababayan. Yan lang sana. Dahil bothered tayo doon sa mga mga kababayan mga pinopost, di ba? Yung sa mga OFW voting, mga kababayan, na kung ano-ano ang lumalabas doon sa resibo. May resibo pala doon sa kanila. Para suportahan kanilang mga kandidato, pero isa-isa na pong bumabagsak sa survey. Siguro ang kanilang pag-asa na lang po ay magic using the machines. Kaya nga po, so bad. Tambakan natin sila para miski sila ay mag-attempt na magdaya through electronic cheating, mabibigo sila. Dahil pag sila ay tinambakan, kahit ano pang magic ang gawin nila, hindi sila magtatagumpay. Diba po? So yung ganyang tono na talagang desperado na humihingi ng please lang! tulong para sa alyansa ni Tambi, patunay po na talagang nadisgusto na ang taong bayan kay Marcos Jr. Hindi lang dahil sa kagutuman, hindi lang dahil sa kataasan ng presyo ng bilihin, hindi lang sa kakulangan ng trabaho, hindi lang dahil sa mababang sweldo, hindi lang dahil hindi niya sinasagot ang mga akusasyon na siya ay bangag, kung hindi, pinagtraidoran niya. Hindi lang po ang Presidente Duterte na nagpalibing sa kanyang ama. Pati ang mga sumusuporta sa kanya. Na hindi ginawa ng kahit sino pang ibang presidente, kung hindi, pinagtaksilan niya ang sambayanang Pilipino.
dahil nang sinurrender niya ang Pilipino Oo para nga, magdahan oo ng nga, dayuhan, oo. yan po ay paglabag sa ating soberenya, sa ating Correct. jurisdiksyon, sa ating karapatan bilang isang malayang Philippine sovereignty. sambayanan. So, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.